everyone, I'm Miss Ruth from College of Education. Today, I have a series of questions here in this box that we will be answering together. So, ready na? Yes. Ready the recitation mo? Joke lang. Okay, so, first question. Gen Z does not like to read. Totoo ba? No. Mahilig magbasa yung mga Gen Z kasi na-encounter ko na mahilig din sila mag-share sa akin ng mga nababasa nilang libro ngayon. And then yung mga, ano ba yung nabasa nila is inilalagay din nila sa kanilang mga experiences ngayon. Nakikita po ng ilang kabataan na boring magbasa kasi mas prefer na po nila mag-cellphone maghapon or mag-play na lang ng mga online games. Well, ma'am, to be honest, in this generation talaga, iba-iba na yung way natin ng pag-adopt ng learning ng mga tao. May mga tao na natututo through reading, may mga tao na natututo sa panonood, and nakadepende yun sa tao or sa Gen Z kung na-enjoy ba talaga nila yung reading or hindi. Tsaka I think reading is also a form of entertainment, diba? And relaxation. So Gen Z din ako. Parang Gen Z din ako, pero it's part siguro na parang nagiging way siya na makakapag-relax tayong lahat. At saka siguro depende sa binabasa natin. So aside sa mga books na kailangan talagang basahin, yung mga books kasi na talagang nakakatulong sa'yo, tsaka nakakapag-entertain. So is it true that only introverts like to read? Extrovert po kasi ako. So, hindi ko, napapatunayan ko na hindi lang introvert or yung nagkakaroon ng books. I think it's very stereotypical na pang-introvert lang yung hilig ng mga magbabasa. I mean, may mga extroverts, may mga ambivert din na mahilig magbasa. So, nakadepende pa rin talaga sa tao. Hindi lang siya for introvert. Book cover designs help me pick what I want to read. Well, base naman po sa parang sa Liwikain, don't judge a book by its cover. Ako po, somehow I agree kasi doon ay papasok yung business strategy Talagang kailangan yung gagawin ng isang author, doon talaga sa first page pa lang talagang nakakakuha na ng attention ng mga mambabasa. Totoo naman, don't judge a book by its cover. Pero kasi I judge a book by its cover. Siguro kasi parang doon ko makikita kung interested ba ako sa libro yun. Pero totoo naman yun na tinitingnan ko din yung summary. Lalo na kung highly recommended yung book. I prefer physical copies over digital copies of books. I'm baliktad po. I prefer digital copies talaga kasi mas handy siya para sa akin. Tsaka mas madami na akong copies na nakukuha in a portable way na hawak ko na siya. Ako, mas prefer ko yung physical copies kasi mas natutuwa ko pag nakahawakan ko mismo yung book na binabasa ko. And I prefer yung yung physical copy kaysa sa digital. Iba yung pag binabasa mo siya talaga sa physical copy. Yung amoy ng libro, na-highlight mo siya. Although sa digital naman, na-highlight din, diba? Pero kasi parang pag hawak mo talaga yung libro, mas na-feel ko na nagbabasa ako. Kasi as someone na easily distracted, pag may nag-notif sa taas, bubuksan ko na yun. So, hindi na ako nakakapagbasa. Unlike sa libro, wala namang notification sa taas nun. So, talagang may engage ka sa reading. Some people just don't enjoy reading. Well, for me, true po. Temporary time na aalis ka sa mundo ng puro problema, which is napupunta ka sa imagination mo, which is parang nabubuhay ka dun sa imagination mo. So parang through reading po, parang minsan nakaka-heal din siya ng mga traumas. Alam niyo yung idea ng fast food setting? Yung pag sinabi natin fast food, mabilis. Parang instant lahat. Feeling ko kasi yun yung culture natin ngayon. Yung culture of being instant. So, in reading kasi, it practices patience. It helps you in understanding na may proseso ka munang pagdadaanan. Babasahin mo siya talaga, iintindihin mo. Sa culture kasi natin ngayon na parang instant lahat, kaya siguro hindi nag-enjoy yung iba. Pero hopefully, sana, ma-enjoy din ng iba. Okay? I prefer the movie adaptation over the book. Hindi. Nag-react agad. Mas prefer ko yung nasa book kaysa sa movie adaptation. Kasi nga, iba yung imagination ng isang reader kapag siya mismo yung nagbabasa doon kaysa inilagay na siya sa movie. At saka isa pa, yung
ibang scene doon na nasa libro, iniiba na nila sa movie. Oh, tama. Yung parang kung ano lang, para masabi lang na may twist dun sa story. Especially din sa mga portrayal ng actors. Like, hindi naman sa inaano sila. Pero, parang sinisira niya yung imagination ko. Ganon. Pero, hindi ko naman sinasabi lahat ng adaptation pangit, ha? Hindi ko sinasabi yun. May expectations na nga kasi pag nabasa mo. Parang kunyari, na-expect mo na, Look forward. uy, oo, sa scene na to, okay na okay na. Tapos pagkapanood, yun na yun. Diba? So, malungkot. Pero, ganun talaga. For me, siguro yung encouragement na to read. It's not something we require, but more of it's something that we suggest or highly recommend. It's in reading that you will learn, and at the same time, you will grow as a person. With the gadgets that are involved, with movies, with the options already that you don't need to read anymore because information is always available online. If you're curious about something, just search about it, and then suddenly it's there. But I'm happy to hear that up until now, reading is still widely done by our generation. Yes.